Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tunay na pagmamahal ay walang pinipili. Subalit kung ang ating minahal ay nawala, ito ay hindi dapat pinapalitan. Hindi dapat na tinuturing na kapalit ang bagong mamahalin, sapagkat wala dapat pagkukumpara. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maging kapalit sa nawalang minamahal ng iba? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Rona. Ang aking ikukwento ay nangyari lamang po halos kamakailan lamang. Pero ang istorya ay nagsimula mahigit 2 taon na ang nakakalipas. 28 years old na po ako sa ngayon at isa po akong kasambahay ng isang mabait na amo na si Ate Dolores. May anak po si Ate Dolores, ang pangalan naman po ay si Rick, 20 years old na po siya sa ngayon. Masaya po kami na parang isang pamilya. Kasi hindi din naman po kasambahay ang turing ni Ate Dolores sa akin, kundi parang anak-anakan na rin niya. Nang magkasakit po si Ate Dolores ay doon namin nalaman na may anak pala siya sa una niyang nakarelasyon. May naging anak siya na pinangalanan niyang Ethan. Hindi niya daw ito nakita matapos niyang ipanganak, kung bakit po ay mamaya ko na ikukwento. Bagamat hindi tumigil ng kakahanap si Dolores ay walang nakaalam sa mga kasama niya sa bahay na may anak pala siya at hinahanap niya ito. Alam namin at alam din ni Ate Dolores ang tungkol sa sakit niya at handa na siya sa mga mangyayari. Pero bago daw mangyari yon ay kinausap niya si Rick na magbabaka sakali at subukang hanapin si Ethan. Kaya dahil sa kahilingan ni Ate Dolores ay ginawa ni Rick ang lahat ng magagawa niya para mahanap si Ethan bago man lang malagutan ng hininga si Ate Dolores. Walang ideya si Rick kung papaano niya sisimula ng paghahanap dahil ang tanging hawak niya lamang na pagkakakilanlan ni Ethan ay ang pangalan at apelyido nito at ang pangalan ng tatay nito. Rick. Oh, Rona. Kumusta si Mama? Nagpapahinga na. Mabuti naman. Ano bang iniisip mo? Si Ethan. Paano mo pala sisimulan ng paghahanap? Siguro sisimulan ko sa social media. Alam ko na suntok sa buwan pero kesa wala naman akong gawin. Doon na muna ako magsisimula. Sigurado may litrato ang mga account. At siguro naman, may makikitang pagkakahawig kay Ate Dolores si Ethan. Kung mahirap, siguro bumasi ka na lang sa lukso ng dugo. Ha? Anong lukso ng dugo? Ay, sorry, sa magulang lang ata yun. Pag naramdaman nila na anak nila ang isang bata. Basta, gagawin ko lahat ng paraan para kay Mama. Ano daw ba ang sabi ng doktor? Ay, ganun pa rin. Pero kahit na nagbibigay sila ng taning, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Ipinagpapasa Diyos ko na lang lahat. Kung ano man na maging pasya niya, tatanggapin ko. Pero ang tanging dinadasal ko na lang na sana makita ko si Ethan bago mahuli ang lahat. Para man lang masaya si Mama bago siya umalis. Susubukan ko rin maghanap sa social media. Salamat, Rona. Salamat sa mga ginagawa mo para kay Mama. Ano ka ba? Malaki yung utang na loob ko kay Ate Dolores, no? Kung hindi dahil sa kanya nabaon na kami sa utang. Kinupkup niya na ako, pinapasweldo pa. Kaya unti-unti, nawala na ang mga utang ng pamilya ko. Ganyan talaga si Mama eh. Oo nga, hindi lang naman ako ang tinulungan niya. Madami pa na taga dito sa atin. Kaya nga halos lahat sila kinukumusta si Mama. Tsaka lagi siyang dinadalaw. Kasi nga binabalik lang sa kanya lahat ng kabutihan niya. Uy, tahan na. May iyak na rin ako niyan dahil sa'yo eh. Mahal na mahal ko si Mama. Alam ko. Basta lagi natin siyang ipagdasal. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala siya. Ano ka ba? Lakasan mo nga ang loob mo.
Mamaya malaman ni Ate Dolores na ganyan ka. Sasama ang loob nun. Natatakot ako na mawala si Mama, Rona. Shh. Tahan na. Baka madinig ka ni ate. Basta habang nandyan siya, paligayahin natin siya. Nakikita ko na ang magpapaligaya sa kanya ay yung makita niya si Ethan. Kaya kailangan ko talagang mahanap si Ethan. May awa ang Diyos. Punasan mo na nga yung luha mo. Baka mamaya makita ni ate na umiiyak ka. Natutulog na ba siya? Oo. Ano ba nangyari kay Ethan? Bakit pa siya nalayo kay ate? Hindi naman nagkukwento si Mama eh. Sabi ni Tito Ruben, masyado daw masakit kay Mama yung nangyari. Anong sabi ni Kuya Ruben? Yung tatay daw ni Ethan ang unang naging boyfriend ni Mama. Masaya naman daw sila. Pero nung malaman nung lalaki na buntis siya kay Ethan, iniwan na siya. Grabe naman pala yung taong yon. Teka, paano naging konektado yung pag-alis ng lalaki yun sa pagkawala ni Ethan? 1 taon matapos may panganak si Ethan, bumalik daw yung lalaking yun. Humingi ng tawad kay Mama. Binalikan siya? Kumusta yung pagsasama nila? Gaya nung una, maganda sa umpisa. Hanggang sa huli, hindi na naman sila nagkasundo. Bakit? May nalaman kasi si Mama. Kaya pala maraming araw na hindi umuwi yung tatay ni Ethan kasi may iba pala siyang inuuwian. Sobra naman yung taong yun. Ang kwento sa akin, gusto raw malaman ni Mama kung totoo. Kaya sinundan niya yung lalaki minsan. Doon niya napatunayan na totoo yung mga nadinig niya. Pero hindi pa raw nakipaghiwalay si Mama. Binalaan niya lang yung lalaki na kung uulit pa sa mga ganong gawa niya, lalayo daw sila ni Ethan. Nangako naman yung lalaki na hindi na daw uulit. Napakabait naman kasi ni ate. Pero may pinaplano pala yung lalaking yun para sirain si Mama. Ha? Anong ginawa niya? Pasensya ka na, Rona. Hindi ko na siguro maidedetalye. Ayos lang. Pasensya na rin at masyado akong mausisa. Naku, hindi ka naman mausisa. Maganda nga rin na alam mo. Basta nangyari daw, umalis yung lalaki tapos dinala niya si Ethan. Mula nun, hindi na nagkita si Ethan tsaka si Mama. Nakakaawa naman si ate. Ilang taon na ngayon si Ethan? 23? Biruin mo? 23 years niyang hindi nakita? Oo nga eh. Pasensya na. May tanong lang ako. Sige, walang problema. Tanong mo lang. Hindi ba hinanap ni ate si Ethan noon? Hinanap niya. Wala lang makapagturo kung saan ang kinaroroonan nila nung tatay. May nagsabi na pumunta daw sila sa ibang bansa pero may iba rin naman na nagsabi na nandito lang daw sa Pilipinas. Ang sakit naman nun. Nakakaawa si ate. Nagkasakit na hindi pa rin nakikita ang isa pa niyang anak na nawawala. Kaya nga hindi ako titigil. Pipilitin kong hanapin si Ethan. Isang tanong pa ha? Sige lang. Huwag ka sana magalit. Sige, hindi ako magagalit. Ano ba yun? Hindi mo ba naisip noon na hanapin ang kapatid mo? Nito ko lang kasi nalaman lahat kaya ngayon lang ako nagsimula maghanap. Ha? Hindi sinabi ni ate sa'yo tungkol doon? Hindi. Pasensya ka na sa tanong ko ha? Okay lang yun. Pero ang ipinapangako ko talaga, kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para mahanap si Ethan. Papa Dudu, tinupad ni Rick ang binitawan niyang salita. Hindi siya tumigil sa kakahanap sa lahat ng social media ng anumang impormasyon na mahahanap niya. Nahihirapan siya pero hindi niya sinusukuan yon. Araw-araw naming nakikita na pahina ng pahina si Ate Dolores. Kaya lalo kaming nagdoble kayod sa paghahanap. Lahat din ng nasa probinsya namin ay pinagtanungan namin na baka may malaman silang kamag-anak ng tatay ni Ethan. Pero mailapang impormasyon. Hindi din ako tumigil na tumulong. Hindi ko na trabaho ang maghanap kay Ethan pero dahil din sa utang na loob at pagmamahal ko kay Ate Dolores ay tumulong ako, Papa Dudut.
Sobrang laki ng utang na loob ko sa pamilya ko. Sa pamilya ni Ate Dolores. Binigyan niya ng trabaho sa sakahan niya ang mga magulang ko habang ako naman ay pinag-aral din niya. Hindi niya ako tinanggap na maging kasambahay. Mas tinanggap niya ako bilang anak-anakan. Kaya sobrang gusto kong makatulong sa paghahanap, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay nagpaalam si Rick na luluwas ng Maynila dahil may nakuha daw siyang impormasyon tungkol kay Ethan. Mabuti na lamang at bakasyon sa eskwelahan, kaya ayos lang na umalis si Rick. Kahit na hindi siya sanay sa Maynila ay nakipagsapalaran nito. Nang umuwi siya kinabukasan ay may dala siyang isang magandang balita, Papa Dudut. Rona! Rick, kumusta ang lakad mo? Maupo muna tayo. Napagod ako eh. Ay, sorry. Oh, anong balita? Magandang balita. Ano, nakita mo na si Ethan? Hindi pa. Ha? Ano ang magandang balita? May nahanap akong kamag-anak niya. Pinangako sa akin ng kamag-anak na sasabihin daw niya kay Ethan. Binigay ko nga tong address dito sa bahay. Ganun ba? Oh, bakit parang hindi ka natuwa? Paano? Malay ba natin na ipaparating talaga kay Ethan ang sinabi mo? O kung sabihin man, malay ba natin kung pupunta ang Ethan na yun? Pupunta yun. Paano ka naman nakakasiguro? Dahil sinabi sa akin nung kausap ko na hinahanap din pala ni Ethan si Mama. Talaga? Magandang balita nga yan. Teka, sino ba yung nakausap mo? Asawa ng kapatid ng tatay ni Ethan. Wala na pala yung tatay ni Ethan, ilang taon na rin. Mabuti naman at hinahanap din pala ni Ethan si Ate Dolores. Si Mama nga pala, kumusta? Natutulog uli siya ngayon. Pero ganun pa rin ang lagay niya, wala pa rin pagbabago. Ay, sana maabutan pa ni Ethan si Mama. Wala bang sinabi yung nakausap mo kung kailan niya masasabi? Nag-message agad siya kagabi nung kausap ko siya. Pero ayaw niyang ako mag-message kay Ethan kasi sabi niya hindi raw pinapansin ni Ethan yung message kapag hindi niya kilala yung nagpadala. Sana nga pumunta siya agad. Tao po! Oh, may tao sa labas. Lika Rona, buksan natin yung pinto. Sino yan? Teka, ikaw yung nakasabay ko sa bus kanina. Ako nga. Sa Maynila pa lang nakita na kita. Anong maipaglilingkod namin sa'yo? May hinahanap akong address. Eto oh. Ay, dito yan. Sino bang hinahanap mo? May nagpunta sa tita ko. May binigay na impormasyon tungkol kay Dolores. Ethan? Bakit kilala mo ako? Ako yung nagpunta sa tita mo. Ay, salamat sa Diyos, nandito ka na. Ako nga pala si Rona at siya si Rick ang Halika Ethan, sasamahan kita. Sandali, dito ba siya nakatira? Pwede ba munang malaman kung anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng cancer. Hindi namin alam kung hanggang kailan na lang siya. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba ng tubig? Hindi na, salamat. Pwede bang maupo muna? Ay, pasensya na. Maupo ka muna. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo. Mabuti nakapunta ka agad. Nung nag-message si tita kagabi, nag-ayos na agad ako ng gamit. Matagal ko na siyang hinahanap. Matagal ka na rin niyang hinahanap. Sigurado ka bang hinahanap niya ako? Oo. Mula nun hindi siya tumigil. Hindi nga namin alam kung sino ang hinahanap niya at kung bakit niya hinahanap. Hanggang sabihin niya na lang nung hindi niya na kaya maghanap dahil nanghihina na siya. Hinahanap niya ako? Bakit di niya ako nahanap? Ang liit-liit lang naman ng Pilipinas. Hinanap ka niya talaga. Kung ano-ano lang kasi ang binigay sa kanyang impormasyon kaya medyo gumulo. May nagsabi pa nga sa kanya na ng ibang bansa raw kayo. Pero kahit ganun, hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. May nakakatawa ba? Nakakatawa ang kwento niyo. Halika na Ethan. Sasamahan kita sa kanya.
Papa Dudut, nagtaka kami ni Rick kung bakit ganon ang sinasabi ni Ethan. Si Rick naman ay ewan kung bakit niya ako pinigilan noong ipapakilala ko siyang kapatid ni Ethan. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay hahayaan ko si Rick kung ano ang diskarte niya at hindi ako makikialam dahil personal na usapan na yon, Papa Dudut. May mga hindi sinasagot na tanong si Ethan pero pang nagsasalita siya ay halata mong malaki ang sama ng loob niya kay Ate Dolores. Hindi ko naman siya masisisi pero mas maganda kung magkakausap silang mag-ina para mas maintindihan niya ang mga nangyari. Ang tagal nag-ipon ng lakas ng loob si Ethan para harapin si Ate Dolores. Hindi naman namin siya iniwanan, yon ang tanging naging pagsuporta namin sa nararamdaman niya. Nakakatakot naman talaga ang pakiramdam na hindi mo nakita ang sarili mong ina at malaki ka na saka mo siya makakaharap sa unang pagkakataon. Hanggang sa nagsabi na si Ethan na gusto niyang makausap si Ate Dolores. Pero bago kami makapasok ng bahay ay may biglang humiyaw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagulat kami sa sigaw ni Manang Ising. Kaya napatakbo kami papasok at naiwan namin si Ethan na sumunod na lamang. Pagpasok namin sa kwarto ni Ate Dolores ay wala na itong buhay. Una, hindi makapaniwala si Rick pero nang mahimasmasan siya na wala nang ang buhay ang mama niya ay bigla itong humagulhol. Saka palang nakapasok sa kwarto si Ethan at nakita niya kung paano tumangi si Rick na takang-taka siya. Kita sa mukha niya na nagtatanong siya kung sino ang taong ito na gano'n na lamang makahagulhol sa bangkay ng nanay niya. Hindi pa kasi alam ni Ethan na kapatid niya si Rick, Papa Dudut, dahil nga sa hindi nagpakilala si Rick noong pagdating ni Ethan. Hindi ko din naman masisisi si Rick, Papa Dudut. Siguro'y ayaw niyang mabigla si Ethan na malaman na may kapatid siya. Ang pinakamasakit, Papa Dudut, ay hindi man lang nakapag-usap ang mag-inang sina Ethan at Ate Dolores bago pa man ito malagutan ng hininga. Sobrang nakakalungkot po ang mga pangyayaring yon. Hanggang sa nangyari ang burol at binigyan namin ng sariling kwarto si Ethan para tumigil doon. Lahat kami abala sa pag-aasikaso sa mga nakikiramay habang si Ethan ay laging tahimik. Hindi din siya nagpapakita ng emosyon niya, parang wala lang sa kanya ang mga nangyayari o hindi pa pumapasok sa sistema niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Ethan? Bakit? Heto, dinalhan kita ng kape. Ayoko. Salamat na lang. Hindi ka pa kumakain. Gusto mo ba ikuha kita ng sopas? Mamaya na. Kakain na lang ako pag gutom ako. Ayos lang ba kung makikipagkwentuhan ako sa'yo? Ikaw ang bahala. Nag-aaral ka pa ba? Graduate na ako. Nung minessage ka, nagtatrabaho ka na pala? Oo. Anong trabaho mo? Gitarista ako ng isang banda. Wow! Minsan kanta ka naman. Gitarista lang ako. Hindi ako kumakanta. Ay sorry, akala ko kasi. Anyway, maganda ba ang swelduhan dyan? Sakto lang. Kumusta ka ngayon? Ayos ka lang ba? Oo. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang kami ni Rick ha? Salamat. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Hindi man lang kayo nagkausap ni Ate Dolores. Sanay na ako. Iniwan niya na ako noon. Tapos ngayong gusto kong malaman ng lahat, iniwan na naman niya ako. Kung alam mo lang kung paano kanya hinanap. Mahal na mahal ka ni Ate Dolores. Mahal? Bakit niya ako iniwan? Ethan, huminahon ka. Kahit bali-baliktarin mo pa ang kwento, doon pa din babalik. Iniwan niya ako. Anak niya ako, pero iniwan niya ako. Nagkakamali ka. Mali ang nalalaman mo. Ano bang alam mo?
Nandun ka ba nung iwan niya ako? Ethan, hindi ka niya iniwan. Huwag mo na siya pagtakpan. Wala ako sa posisyon para magkwento. Siguro, kailangan niyo rin mag-usap ni Rick. Bakit naman? Siya magsasabi sa'yo ng lahat. Anong diferensya kung sa'yo man manggaling o sa kanya? Mas may karapatan siya magsabi. Teka nga, bakit ba gano'n na lang kayo sa nanay ko? Malaki yung utang na loob ko sa mama mo. Tinulungan niya ang mga magulang ko at pinag-aral niya ako. Mabuti ka pa. Sigurado ako mas higit pa ang gagawin sa'yo ni Ate Dolores kung kapiling ka niya. Kaso nga hindi eh. Kasi nga, iniwan niya ako. Nagkakamali ka nga. Siguro, hayaan mo na lang ang kapatid mo ang magsabi ng lahat. Kapatid? Ha? Sino kapatid? May kapatid ako? Pasensya ka na. Hindi ako ang dapat nagsabi. Nagsabi ng ano? Ano ba sinasabi mo? Wala. Sabihin mo! Huwag niyo akong ginagago dito! Kapatid mo si Rick. Ano? So siya pala ang dahilan. Kaya ako iniwan ng nanay ko. Hindi ganun. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nandito pala kayo sa labas. Ang kapal din ng mukha mo! Ha? Ethan, huminahon ka. Mag-usap kayo na maayos. Hindi ako makikipag-usap dito. Magsama-sama kayo! Ethan, sandali! Rona, anong nangyari? Rick, patawarin mo ko. Patawarin? Bakit? Alam ko hindi sa akin dapat nanggaling pero dapat yan ang malaman. Malaman ng ano? Ano bang sinasabi mo? Sinabi ko na sa kanya. Rona, ano ba? Sabihin mo na nga. Gulong-gulo na ako eh. Sinabi ko na ang totoo na magkapatid kayo. Ano? Patawarin mo ko. Masyado niya na kasing sinisira si Ate Dolores kaya sabi ko dapat niyang malaman ang katotohanan sa'yo. Rona naman! Patawarin mo ko. Rona, hindi ako tunay na anak ni Mama. Inampun niya lang ako. Pinapalitan niya lang yung pangalan ko nung maging legal yung pag-aampon niya sa akin. Ano? Nung bata ako, sinabihan ako ni Mama na mula noon, huwag ko raw iisipin na ampon ako. Dapat daw ang isipin ko, siya ang totoong nanay ko. Ipinangako niya sa akin na hindi niya nabubuksan ang tungkol sa pagiging ampon ko. Kaya mula noon, hindi na namin napag-usapan. Ano tong nagawa ko? Patawarin mo ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam ko naman na nagawa mo lang yun dahil sa pagmamahal mo kay Mama eh. Ate, patawad sa nagawa ko. Mula ng gabing yon ay hindi na pinansin ni Ethan si Rick. Lagi niya itong iniiwasan hanggang sa mailibing si Ate Dolores. Aalis na sana si Ethan pero sinabihan siya ng mga kamag-anak ni Ate Dolores na tumigil muna sa bahay dahil may babasahin daw ang abogado na mga habilin ni Ate Dolores. Kahit ayaw ni Ethan ay may respeto pa din naman siya sa mga kamag-anak niya. Noon pa lang niya na nakikita. Nakipag-usap sa lahat ng nandun si Ethan maliban kay Rick. Papadudot na gulat din ako sa mga sinabi ni Rick na inampun lang pala siya ni ate. Pero ayoko na pong sa akin na naman manggaling yun. Pag-aksidente ko namang masabi kay Ethan ang lahat. Kaya pinilit kong manahimik at hahayaan na lamang si Rick na magsabi ng lahat kay Ethan, papadudot. Kaya naman pinilit kong manahimik at subukang ipagkatiwala kay Ethan ang lahat. Pero paano mangyayari yun kung hindi siya kinakausap ni Ethan? Siguro'y panahon na lamang ang makapagsasabi. Isang gabi ay umalis si Ethan at wala pa siyang masyadong alam sa lugar namin. Kaya naman sinabihan ko si Rick at ang ginawa naman ni Rick ay sinundan si Ethan. Pero hindi siya nagpakita dahil sigurado naman na iiwasan siya nito. Nagpunta sa isang maliit na bar sa amin si Ethan at mag-isa siyang nag-inom hanggang sa malasing, papadudot. Sa pag-uwi niya ay may nakaalitan siyang mga lasing din na customer. Dahil madami ang nakalaban ay napagtulungan nila si Ethan. Pero hindi pala siya iniwan ni Rick dahil buong gabi itong nagbantay kay Ethan sa may labas.
Tinulungan niya si Ethan dahil sa mas madami ang kalaban ay hindi na rin nakalaban pa si Rick. Sinalag na lamang ang mga suntok ng kaaway at hinarang ang katawan niya para hindi masaktan si Ethan. Matapos silang magtulungan ay iniwan na lamang sila ng mga nakaaway. Saka inakay ni Rick pauwi si Ethan. Sa bahay ay sinalubong ko sila. Saka ko ginamot ang mga pasa ng dalawa. Sinabi ni Rick sa akin na huwag nang sabihin kay Ethan na siya ang nag-uwi sa kanya. Kaya sinang-ayunan ko na lamang ang kahilingan niyang yun, Papa Dudut. Aray! Ay, sorry. Ang sakit. Sorry. Ano bang nangyari? Hindi mo matandaan? Hindi. Naglasing ka kagabi. Naalala ko yun. Ano nangyari sa akin? May mga nakaaway ka. Ha? Sino? Mga dayo. Nakilala na sila. Pwede tayong pumunta sa presinto mamaya para magsampa ng reklamo. Ha? Huwag na. Hayaan na lang natin. Pero sinaktan ka nila. Baka may kasalanan din ako. Hindi ko matandaan dahil nalasing na nga ako. Baka katapusan ako pa pala ang dapat ireklamo. Sigurado ka? Oo. Iwas na lang sa gulo. Iwas sa gulo? Ayan na nga. Sinuong mo ang gulo. Mabuti may tumulong sa'yo. Sino? Ha? Hindi nakilala eh. Kung sino man siya, salamat sa kanya. Aray! Ay, sorry. Kailangan nating linisin para hindi ma-impeksyon. Malaki ba ang sugat? Maliit pero malalim ang sugat. Hindi naman siguro to pepeklat. Pero baka hindi na tumubo yung kilay na nadaanan ng sugat. Talaga ba? Huwag ka na kasing makikipag-away. Hindi ko nga matandaan ang nangyari. Umiinom ka rin ba sa Maynila? Oo. Sa bar madalas ang gig namin kaya napapainom. Napapaaway ka ba dun? Hindi pa, kahit kailan. So hindi ka pala away kundi yung mga lokong yon. Kaya ireklamo na natin sa presinto. Wag na nga, hayaan mo na. Tuloy. Rick. Magandang umaga, Rona. Dinalhan ko si Ethan ng almusal. Ethan, para sa ito, para hindi ka na tumayo. Bakit? Nalumpo ba ako? Kaya ko naman magpunta sa kusina eh. Tama lang yan para hindi ka na mahirapang gumalaw. Kung sakaling may kailangan pa, nandun lang ako sa labas ha. Wala na kaming kailangan sa'yo. Sige, lalabas na ako. Isasabay ko na yung mga damit mo para malaban na rin. Baka magmantsa yung mga dugo eh. Kunin ko na. Aray! Huwag mo nga hawakan yung gamit ko. Ethan, ano ka ba? Sinalag ko lang siya, aaray na. Ang arte mo naman. Ethan, tama na. Bakit bang sensitive mo? Ano bang meron sa loob ng damit mo? Uy! Ano yan? Bakit may mga pasa at sugat ka dyan sa katawan mo? Ethan, bakit kailangan mong iangat ang damit ni Rick? Teka sandali. Bakit ka may mga pasa at sugat? Ano to? Ikaw ang gumulpi sa akin kagabi? Ano bang sinasabi mo, Ethan? Ano yan? Nagkataon lang na napaaway ako at napaaway din siya? So ikaw ang nanakit sa akin kagabi? Ethan, nagkakamali ka. Magsisinungaling ka pa. Sira ulo ka pala talaga eh. Hinintay mo talagang malasing ako para makaganti ka sa akin. Ako ba may kasalanan sa'yo? Di ba kayo ng tatay mo ang may kasalanan sa akin? Ethan, tumigil ka na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pagtatakpan mo pa yan? Oh, halika ngayon sa presinto. Magrereklamo na ako sa pananakit niyan. Hindi ka niya sinaktan. Huwag na kayong magpalusot. Ibig sabihin magkakonsyaba kayo? Siya yung tumulong sa'yo nung pinagtutulungan ka na. Rona, wag mo na sabihin. Hindi eh. Mali na to. Alam mo ba, Ethan, kung bakit puro sugat at pasasirik? Dahil sinalag niya lahat ng suntok at sipa na dapat para sa'yo. Magpapahinga na ako. Iwan niyo na ako. Napahiya si Ethan sa mga nalaman ng gabing yon. Kaya ng mga sumunod na araw ay hindi na niya inaaway pa si Rick. Pero hindi din niya pinapansin kaya hindi man lang ito nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pero sabi nga ni Rick ay mas mabuti na yon kaysa naman nakikita niyang laging nagagalit si Ethan. Ang hindi kinakaya ni Rick ay ang galit ni Ethan sa nanay niya.
Wala namang pagkakataon si Rick para sabihin ang buong katotohanan sa pagkakahiwalay ni Ethan sa kanyang ina dahil hindi naman siya kinakausap nito. Isa pa ay kung kakausapin man ni Rick si Ethan ay tiyak na hindi naman ito maniniwala sa kanya si Ethan dahil sarado ang isip nito. Kaya ang mga mismong kamag-anak ni Dolores ang kumausap kay Ethan at sinabi ang katotohanang kinuha siya ng tatay niya nang hindi nalalaman ng nanay niya. Kaya ganoon na lamang ang sakit na nararamdaman ni Ate Dolores nang mawala siya. Wala nang nasabi si Ethan kung hindi ang umiyak at kinabukasan ay nagpasama si Ethan sa akin para dalawin namin ang puntod ni Ate Dolores. Doon na humingi ng tawad si Ethan sa nanay niya na matagal niyang pinag-isipan ng hindi maganda. Natapos na ang kalbaryo. Maliban sa isa pang katotohanan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang pauwi na kami galing sementeryo ay ako naman ang nakiusap kay Ethan na kausapin si Rick dahil may importanteng sasabihin ito sa kanya. Ma-pride si Ethan, Papa Dudut. Ang dami niyang excuses para lamang maiwasang magkausap sila. Sa totoo lang nang malaman niya na hindi naman siya iniwan ng nanay niya, dapat ay mawala na din ang galit niya kay Rick pero hindi. Kaya sa tingin ko ay pride na lamang po ito dahil nahihiya siya sa mga nagawa niya kay Rick. Hinayaan ko na lamang din kasi alam ko at nakikita ko sa mga kilos ni Ethan na nawala na ang sama ng loob niya kay Rick. Kaya ramdam ko din na hindi magtatagal ay magkakaayos na rin ang dalawa. Dumating ang araw na babasahin na ng abogado ang huling habilin ni Ate Dolores. Sa testamento ay sinabi ng abogado na may iniwang halaga si Ate Dolores sa akin para maipatayo ang pangarap kong tindahan. Hindi ko na lamang po sasabihin kung magkano. Ang lahat naman ng ari-arian ni Ate Dolores ay pinangalan niya kay Ethan at kay Rick. Natakot si Rick sa nadinig dahil baka ikagalit na naman ito ni Ethan. Matapos ang pagbasa ay nag-uwian na ang lahat, naiwan kaming tatlo. Lumabas kaagad si Rick para maiwasan si Ethan pero sinundan siya nito, Papa Dudut. Ethan, Pwede bang maupo? oo naman. Ethan, sorry. Sige, mauna ka na. Ikaw nang mauna. Ethan, hindi ko naman hiningi yung mga ibinigay ni Mama eh. Kapag ipinaayos yung mga papel tungkol sa pag-aari ni Mama, hindi ko na lang ipapalagay ang pangalan ko. Ha? Bakit? Para sa'yo lang naman talaga dapat lahat ng mga naipundar ni Mama. Ano bang sinasabi mo? May karapatan ka din doon. Kung ako ang tatanungin, wala akong karapatan sa kahit na ano. Ha? Bakit mo naman sinasabi yan? Teka, mabuti pa magsimula muna tayo sa simula. Una, patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa'yo at salamat sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Wala na yun. Kalimutan mo na yun. Hindi biro magpagulpi para lang sa taong umaaway sa'yo. Napaka-selfish ko. Sorry talaga. Kaya nga sabi ko kalimutan mo na. Wala na sa akin lahat yun. Pinapatawad mo na rin ba ako? Oo, pinapatawad na kita. Ako rin, sana patawarin mo. Oh, saan naman? Sa lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. Wala kang nagawang mali. Ako lahat ang may gawa ng mali. Kaya okay na tayo ha? Oo, okay na tayo. Good. So kalimutan mo na yung sinasabi mo na hindi mo ipapasama ang pangalan mo sa paglilipat ng mga titulo. Pero Ethan, desidido talaga ako na hindi ipasama ang pangalan ko. Para sa'yo talaga lahat ng pag-aari ni Mama. Uy, ano bang sinasabi mo? Ethan, hindi mo ako tunay na kapatid. Inampun lang ako.
Kinupkup ako ni mama nung 8 taong gulang pa lang ako. Ulila na ako nun. Sa palengke ako nakatira. Doon ako natutulog. Ang ikinabubuhay ko yung ibinabayad sa akin sa pagbubuhat. Naawa sa akin si mama kasi nakita niya na pinag-aaral ko sarili ko. Libre lang naman yung pinapasukan kong eskwelahan noon, pero yung pang-araw-araw ko tsaka yung mga pambayad sa kailangan sa eskwelahan, kinukuha ko sa kinikita ko. Inampon ako ng legal ni mama at ipinagamit ang apelyido niya. Tapos, pinapangako niya ako na kahit kailan, wag ko raw isipin na inampon niya lang ako. Siguro nangungulila si mama noon dahil sa pagkawala mo. Pero ngayon nandito ka na, tama lang na para sa'yo lahat ng pinaghirapan niya. Mama ko, patawarin mo ko. Hindi na nag-asawa si mama mula nung mawala ka. Kaya hindi niya ako anak sa ibang lalaki. Kung kailangan mo tong buong bahay, pwede akong umalis, sabihan mo lang ako. Pero habang nandito ako, tutulong ako kung ano man ang may tutulong ko. Buong buhay kong tatanawin na utang na loob ang ginawa sa akin ni mama. Hindi. Anong hindi? Hindi ka aalis dito. At hindi mo ipapatanggal ang pangalan mo sa mga titulo. Iniwan sa atin ni mama ang lugar na to at ang mga iba pang ari-arian niya. Sa atin. Sa ating dalawa. Kaya yun na yun. Pero Ethan… Please, kung ayaw mo akong makasama, tanggapin mo na lang para kay mama. Hindi naman sa ayaw kitang makasama, pero kasi… Kaya wala na tayong pag-uusapan tungkol dyan. Oh, ngumiti ka naman. Oh, heto. Nagdala ako ng juice. Malapit na maluto ang tanghalian. Salamat, Rona. Kumusta? Kumusta sino? Kayo. Kanina ko pa kayo tinitingnan na nag-uusap. Napakaseryoso niyo eh. Hindi naman seryoso yung pinag-uusapan namin. Nako, ayan na naman siya oh. Naglilihim na naman. Si Rona yan. Pwede mong sabihin ang totoo. Oo nga, pero kahit hindi mo naman sabihin, malalaman ko pa rin naman yan. Alam mo naman na yun. Manghuhula na ako ngayon? Yung kung sino ako sa buhay ni mama. Yun ba? Oo, alam ko na yan. Pero hindi ko sinabi kay Ethan yon ha? Oo, alam ko. Magaling maglihim tong si Rona eh. Nako, hindi rin. Madalas nadudulas yan eh. Sobra ka naman sa akin. Biro lang. Nako! Rona, close na tayo, di ba? Kaya sabihin mo na din ang ibang lihim nito ni Rick. Ha? Wala na akong ibang nililihim. Eh bakit parang nagulat ka sa tanong ko? Hindi naman ako nagulat. Sige na nga. Biro lang naman yun eh. Pero tandaan mo to, Rick. Babawi ako sa mga mali ko sa'yo dati. Teka lang, bakit sa kanya lang? May mali ka din naman sa akin dati ah. Papa Dudut, masaya ako at naging maayos ang lahat kina Rick at Ethan. Sigurado din ako na noong araw na yon ay nakangiti si Ate Dolores sa amin. Pero hindi ko alam kung nagbibiro nga si Ethan o nahalata niya talaga na nabigla si Rick nang sabihin ako ni Ethan na sabihin ko daw ang ibang lihim ni Rick. Papa Dudut, may isang lihim si Rick na sa 2 tao niya lamang sinabi. Isa na nga po ako at ang mama niya. Alam niya naman na hindi ko sasabihin kahit kanino yon, pero siguro'y dahil nga sa ayaw ni Rick na malaman ng kahit na sino yon, ay talaga naman na kinabahan siya nang sabihin ni Ethan yon. Naging totoo naman si Ethan sa pinangako niya at naging sobrang malapit sila ni Rick sa isa't isa. At lahat ng tulong at suportang mabibigay niya kay Rick ay ginawa niya. Halos hindi na po sila naghihiwalay. Pero kahit na ganoon ay parang balisa pa rin si Rick sa bawat nangyayaring pagbabago sa aming lahat sa bahay. Ganun pa man, Papa Dudut, ay pinipilit ni Rick na maging parang dati pa din ang lahat. Kaya walang nagbago sa aming dalawa. Ganun pa din kaming maglambingan. Dahil na din sa iyon sa tagal na naming magkasama sa bahay ay talaga namang para na din kaming magkapatid. Hanggang isang araw ay nahulog ako sa tinutuntungan kong silya. To the rescue kaagad si Rick. Agad siyang tumakbo at tinulungan ako. Hindi ko kinayang maglakad kaya kinailangan akong buhatin ni Rick para ipasok sa bahay.
Habang buhat niya ako ay umiral na naman ang pagiging palabiro ko at sinabi na para kong bagong kasal na binubuhat ako ng groom. Natawa naman si Rick at hindi pa doon natapos ang biro ko. Saka pa ako humalik sa pisngi ni Rick kaya mas nagtawanan kami. Sakto palang nakita kami ni Ethan at babatiin ko sana siya pero parang sumama ang itsura niya at umalis ng bahay. Nagtaka kami ni Rick sa inasal ni Ethan. Ano kayang problema niya at ganon siya. Pagkababa sa akin ni Rick sa kwarto niya ay sinabihan ko siyang kausapin si Ethan dahil parang may problema ito. Agad namang sinundan ni Rick si Ethan pero hindi na niya ito nakita sa labas. Naghintay kami sa kanya pero gabi na ay hindi pa ito umuwi kaya nagpa siya si Rick na hanapin na si Ethan. May hinala na si Rick kung saan nandun si Ethan at nang dumating siya sa lugar ay tama nga ang hinala niya. Nandun na naman si Ethan sa bar kung saan ay nakursunodahan siya at lasing na naman ito ng pagkakataong yon, Papa Dudut. Tara na, Ethan. Sandali. Umiinom pa ako eh. Halika na, lasing ka na eh. Bakit ka ba nakikialam? Sino ka ba? Oh, nakita mo na yan? Pati ako hindi mo na makilala. Sino ka nga? Si Rick to. Ha? Bakit ka nandito? Halika na dun sa bahay, dun tayo mag-usap. Akain na kita. Oh, pumayo ka na. Ayan. Umiinom pa ako. Wala nang paglalagyan ng alak, puno ka na. Hindi pa ako nagbabayad. Binayaran ko na. Sigurado ka? Makakalabas ba naman tayo ng bar kung hindi ka pa bayad? Bakit mo binayaran? Siyempre, para makaalis na tayo. May pera naman ako eh. Alam ko naman na may pera ka. Sandali. Babayaran kita. Wag na, ano ka ba? Hindi. Ako lang uminom eh. Kung uminom ka din, ayos lang na ikaw ang magbayad. Wala namang kaso yun eh. Anong wala? Meron. O siya, meron na akong meron. Kaya magbabayad ako. Sandali. Dudukot ako ng pera. Sa bahay ka na magbayad. Teka nga sandali, umawa ka sa akin, baka matumba ka. Maghintay tayo dito ng tricycle. Uupo ako. Saan ka uupo? Dito. Madumi dito sa kalye. Teka nga. Ayun, may upuan dun. Doon tayo umupo. Halika. O dahan-dahan ha. O yan. Upo ka dyan. Nahihilo ako. Natural, may hihilo ka. Lasing na lasing ka eh. Huwag ka ngang ano dyan. Nakainom lang ako. Talagang dito mo pa naisipan uminom ha? Kung saan muntik kang patayin sa bugbog ng mga dayo dati. Saan ako iinom? Wala nang ibang bar dito kundi yun. Sana sa bahay ka na lang uminom. Wag na. Bakit wag? Wala naman nagsabi na bawal uminom sa bahay ha. Tsaka bahay mo na yun, kaya karapatan mong gawin ang gusto mo. Bahay natin yun. O sige na, bahay na natin kung bahay natin. O yun na nga yung ibig ko sabihin. Bahay natin, kaya may karapatan ka. Wala naman ako sinasabi na hindi ka pwedeng uminom dun. Tsaka bakit ka na naman ba naglasing ng ganyan? Naiinis ako. Aha. Saan ka naiinis? Basta. Dahil lang naiinis ka, maglalasing ka na? Ethan, hindi mo pwedeng soluhin yung problema mo. Kaya nga kami nandito eh. Pwede mo kaming sabihan. Dapat lagi tayo nandito para sa isa't isa. Ayoko uminom dun kasi ayokong makakita ng naghaharutan. Tungkol ba to sa nakita mong buwat-buwat ko si Rona? Nahulog siya eh. Masakit yung paa niya kaya binuhat ko. Binuhat? Tapos may halikan pa. Ikaw naman hindi ka pa nasanay kay Rona. Alam mo naman pala biro yun. Wow, hanip naman sa biruan. Tsaka wala namang ibig sabihin sa amin ni Rona yung paghalik niya. Ganun lang kami kahit noon pa. Nakakatawa naman yung sinasabi mo. Anong nakakatawa dun? Yun naman talaga ang totoo. O edi mabuti sa inyo. Ituloy nyo lang yung lambingan nyo. Huwag nyo na lang ipakita sa akin. Ay, ano bang nangyayari? Manhid ka ba? Sandali, nagsiselos ka ba? Oo! Walang namamagitan sa amin ni Rona, kaya kung gusto mo siya, kausapin mo siya. Manhid ka nga! Ano? Paano ako naging manhid?
Hindi kita maintindihan. Ikaw ang mahal ko. Papa Dudut, hindi inilihim ni Rick sa akin ang mga nangyari ng gabing yon. Ikinuwento niya na may napakahabang katahimikan ang nangyari nang sabihin ni Ethan ang salitang si Rick ang mahal niya. Hindi daw niya malaman kung paano siya mag-react sa mga sinabi ni Ethan, pero si Ethan na rin daw ang bumasag sa katahimikan. Sinabi daw nito na noon pa ay iba na ang nararamdaman niya kay Rick. Mula nung una siyang makita sa bus sa Maynila pa lamang, hindi niya daw inisip na mali yun dahil nga sa hindi naman daw sila totoong magkapatid. Papadudot lasing si Ethan pero parang nung oras na yun daw, ang tanging epekto sa kanya ng alak ay ang maging malakas ang kanyang loob para sabihin ang lahat ng laman ng dibdib niya. Tinanong daw ni Ethan si Rick ng diretsyo, Papadudot, kung tinatanggap daw ba ni Rick ang mga sinasabi niya. Pero sinabi daw ni Rick na hindi. Kitang-kita daw na nalungkot ng sobra si Ethan matapos ang sagot ni Rick ay hindi na daw muli pang nagsalita si Ethan at ganoon din naman daw si Rick. Naiuwi ni Rick ng maayos sa bahay si Ethan at kinaumagahan ay nagulat si Rick nang gisingin ko siya at sinabing umalis si Ethan at sinabing babalik daw ito ng Maynila. Tinanong ko si Rick kung anong nangyari at sa kanya ikinuwento sa akin ng lahat na hindi niya daw tinanggap ang pagtatapat ni Ethan dahil iniisip niya ang mama niya. Papadudot, kailangan kong maging diretso kay Rick ng mga oras na yon dahil baka mahuli ang lahat. Sinabi ko na hindi naman siguro magagalit ang mama niya kung ano man ang maging desisyon niya. Dahil kilala naman niya ang mama niya na sosuportahan siya kahit saan siya sa kahit ano basta alam niyang wala siyang masasaktan at ikakaligaya niya. Nahimasmasan si Rick sa mga sinabi ko kaya walang pasabi ay tumakbo ito at alam ko ang iniisip ni Rick kaya humabol din ako papuntang istasyon ng bus. Salamat na lamang at hindi pa nakakaalis si Ethan, agad tumakbo si Rick papunta kay Ethan at niyakap niya ito. Walang nangyaring pag-uusap, Papadudot. Ay nagkaintindihan ang dalawa dahil sa mahigpit na yakap na yon. Sa ngayon ay masaya kaming namumuhay sa probinsya, magkasama pa din kaming tatlo. Iyahabol ko lang po, Papadudot, total nilabas na ni Rick ang totoo ay pwede ko nang ikwento na yun ang lihim na ipinagkatiwala niya sa amin ng mama niya. Nang dumalaw kami sa puntod ni Ate Dolores ay nagpasalamat sina Rick at Ethan sa mama nila dahil siya ang dahilan at naghatid sa kanilang dalawa para sila magkatagpo. Siyempre pinagpasalamat din nila kay Ate Dolores na nakilala din nila ako, ang common best friend ng dalawa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig, Papadudot. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rona. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1